Hindi kumain o uminom ang lalaki sa loob ng 25 taon at iisa lang ang kanyang ginagawa. Iyon ay ang kolektahin ng mga ulo ng demonyo, at ngayong araw. Sa wakas ay nabuo na niya ang huling ulo at natapos ang maalamat na hidden mission. Nagkamit siya ng isang pagkakataong bumalik sa nakaraan, at ang dahilan kung bakit siya desperadong bumalik ay para muling makita ang kanyang yumaong anak at pigilan ang mundo na maging ganito. Kasabay ng paglitaw ng isang gininto ang liwanag, nang siya ay matauhan. Natuklasan niyang nakabalik na siya sa nakaraan. At sa sumunod na sandali, hindi na siya nag-atubiling tumakbo papasok sa kwarto ng kanyang anak, habang pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog niyang anak, na puno ng iba't ibang emosyon ang isipan ng lalaki. Noon, ang pagbukas ng pintuan ng impyerno ay nagdulot ng pagsalakay ng hindi mabilang na halimaw sa mundo, at ang kanyang anak ay nasawi rin sa mga kamay nila. Ang sandaling iyon ay naging isang alaalang hindi na mabubura sa kanyang buong buhay. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto. Sa sandaling ito, sa wakas ay sumabog ang matagal na niyang pinipigilang emosyon. Ngunit alam niya na ang kaligayahang ito ay hindi magtatagal. Dahil sa oras na bumukas ang pintuan ng impyerno, ang mundo ay mawawala na. At nag-aalinlangan siya sa sarili niyang kakayahan. Kaya niya kayang protektahan si Suman habang nabubuhay sa loob ng pintuan ng impyerno. Hindi siya dapat nagdududa sa sarili. Para maprotektahan ang kanyang mahalagang anak, kailangan niyang magtagumpay kahit nakapalitan nito ang sarili niyang buhay. Kasabay nito, may ilang mga abiso ang lumitaw sa kanyang harapan. Nakamit mo na ang magic. Nasanay mo na ang panimulang spirit summoning. Binuksan ang soul eye, habang pinagmamasdan ang dahan-daang nabubuong enerhiya sa kanyang kamay. Hindi kaya nawala ang mga kakayahan ko dahil sa pagbabalik. Sa sandaling ito, nagbigay ng abiso ang kanyang kakayahan, may isang kaluluwang nakamasid sa iyo. Ikaw ba yan, Sue? Kahit hindi niya alam kung bakit hindi nawala ang kanyang mga kakayahan, marahil ito ay isang benepisyo para sa mga bumalik. At pagkalipas ng 3 araw, magbubukas na ang pintuan ng impyerno. Bago iyon, may ilang mga tao na unang malalaman ang tungkol sa pintuan ng impyerno. At magkakaroon ng 8 taong pipiliin para sa Apocalypse, ang 8 bituin ng pakikidigma. Sila ay tinaguri ang mga tagapagligtas ng sangkatauhan. Mas mabilis silang lumakas kumpara sa mga ordinaryong tao. Kung gagamitin ng lalaki ang kanyang 25 taong karanasan, maaari niyang makuha ang kalamangan at makakuha ng maraming resources. Sa paglipat ng eksena, dumating ang lalaki sa isang bodega sa ilalim ng lupa. Sinundan niya ang direksyon mula sa tindahan at nakarating sa isang lugar. Ngunit nagtaka siya dahil hindi dapat may tao rito. Mukhang nagulat ka, ano? Ngunit, ano ang sadya mo rito? Sinabi ng lalaki na naparito siya para may bilhin, yak siya. Sa sumunod na segundo, isang malaking kamay ang biglang sumugod sa kanya. Ang malakas na puwersa ay agad siyang idiniin sa pader at hindi siya makagalaw. Habang unti-unting nawawala ang hamog, ang anyo ng isang halimaw ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sino ka ba talaga? Pagkatapos ay narinig na bamulong ang lalaki. Narinig daw niya na dito pipiliin ang mga miyembro ng Apocalypse. Ngunit sa sandaling iyon ay nagtataka si Yaksha. Dahil kasalukuyan palang isinasagawa ang proseso ng pagpili. Siyempre, iyan ang dahilan kung bakit ako narito.